Happy Father's Day. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Nanibago siguro sila sa akin. Good morning. Buenos dias. Good morning po sa ating online worshipers. Sabi ni Theodore Hesburgh, the most important thing that a father can do for his children is to love their mother. Take note, fathers. And eto pa, sabi ni Alice Miller, the father receives his power from God and from his own father. Sinasabi din dito, old as she was, matanda na ang isang babae, kahit may asawa na at may mga apo, she still missed her daddy sometimes. Kahit namatay na yung tatay, di ba? Umiiyak pa rin yung isang babae kasi na-miss niya yung kanyang tatay. Sabi yan ni Gloria Naylor. Sabi naman ni Jim Valvano, my father gave me the greatest gift anyone could give another person. He believed in me. Maraming salamat kasi marami tayong mga fathers ngayon umaga. Yung iba nandun sa overseas. And thank God that you have believed in your kids. Naniwala po kayo sa inyong mga anak. Meron isang ama, dalawang anak, mga lalaki. And yung bunsong anak, sabi niya sa tatay niya, Tay, bigay mo na sa akin yung parte ko. Buhay pa yung tatay, ha? So, ginawa ng tatay, dinivide niya yung kanyang kayamanan equally. Dito makikita natin that the father gave the son's demand. Binigay ng tatay, hindi niya winidhold kung ano yung share ng kanyang anak. Binigay niya ng lubos-lubos. Dito nakikita natin na yung anak, naka-experience siya ng generosity or pagkabigay at kagandahang loob ng kanyang ama. Alam niyo, innate sa mga bata na humingi sa tatay, di po ba? Tay, penge. Tay, penge naman. Tay, pwede. Okay? Mga anak, di po ba? Lalo-lalo na siguro yung maliliit pa. Maya't maya, hinihila, tay, penge. Pag nasa mall, tay. Minsan ayaw na pumunta sa nanay, sa tatay na lang talaga. Innate sa mga bata yan na humihingi. And yung mga tatay, alam ko na experience ninyo kung ano yun nagbibigay. Kung ano yung binibigay nyo yung the best. Kahit na to the last drop, para lang maka-experience yung mga anak ng simpleng abundance. Simple and beautiful gifts, binibigay niyo po yan. Kanina sabi nga ni Pastor Ryan, maraming sakripisyo ang isang tatay. Hindi lang po nanay, tatay din. Tahimik lang mga yan. Marami tayong tatay dito na tahimik. At yung magiging tatay din, no? Para din po to sa inyo. Para lang po ma-provide kung anong pangangailangan ng isang anak. Alam niyo po mga tatay, may mga panahon na parang wala na kayong maibigay. May panahon na parang walang-wala na. Ano pa ba ang ibibigay ko? May mga panahon na ganyan dumarating sa inyo. Ito yung panahon na pwede kayong pumunta sa Ama natin sa langit. You can come to God our Father. And you can draw what? You can draw your strength and resources from your Father in heaven. Humugot kayo ng lakas at kayamanan mula sa Panginoon. Sabi nga sa Psalm 23:1, ang Diyos ninyo
ay inyong pastol, hindi kayo magkukulang. You will lack nothing. You will lack nothing. Sabi din sa Habakkuk 3:19, the sovereign Lord is my strength. He is your strength. He will make your feet like the feet of a deer. He will enable you to tread on the heights. Ang Panginoong Yahweh, ang sa inyo'y nagpapalakas tulad ng usa. Tiyak, ang inyong mga hakbang, inaalalayan kayo hanggang sa kabundukan. Hugot kayo ng lakas at kayamanan sa ating Ama sa langit. Psalm 73:26, sinasabi dito, puso't kaluluwa kong nangihina man, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Sa panahon na parang wala nang maibigay, hugot lang tayo sa ating Ama sa langit. Now, hindi nagtagal, binigay nga ng Ama yung parte ng anak. Kasi hindi niya winidhold yung kayamanan. Ginawa ng anak, ng bunsong anak, umalis, okay? Dala-dala niya ang kayamanan, ang pera, at anong ginawa niya? Winaldas niya yon. Nagkaroon ng gutom, nawala ng kaibigan, naubos yung kanyang kayamanan, walang-wala na po yung bunsong lalaki, walang-wala na, ubos na ubos na. Gutom na gutom, naghanap siya ng trabaho, pati na lang magpapakain ng mga baboy, pwede niya nang gawin at ginawa niya. Kung pwede lang, halos kainin niya na ang pagkaing baboy. Ngunit natauhan po siya. Sabi niya, pati doon sa amin nga, yung aming mga naglilingkod, yung aming mga servants, labis-labis ang pagkain. Ganon yung tatay ko, labis-labis kung magmahal. Ngunit ako dito ngayon, I'm starving to death. Hirap na hirap, gutom na gutom, para na akong mamamatay. Sabi niya, balik kaya ako sa tatay ko. Balik ako doon sa amin. Bumalik siya dahil nga ba desperado na siya? Or naalala niya kung sino ang tatay niya, kung ano yung ama niya, kung anong meron ang ama niya? Naalala kaya niya na mahal siya ng kanyang tatay? Naalala kaya niya na hindi lang siya ang minahal, kundi pati yung kanyang kapatid? Naalala kaya niya na yung kayamanan ng kanyang tatay, labis-labis pati bibigyan nga yung mga naglilingkod sa kanila? Naalala kaya niya yung mga sakripisyo ng tatay na para lang sila mabigyan ng magandang kinabukasan kasi ang yaman, sana all. Yung property, ganun, binigay agad, na all. Okay? Naalala niya yung mapagbigay na tatay, magandang kalooban, at mahabagin. Naalala niya yon. Buti pa doon, pati yung aming mga servants, labis-labis ang pagkain, hindi nagkukulang. Dahil sa kabaitan ng kanyang ama, yun ang dahilan sa kanyang pagbabalik. Yun ang dahilan. Naalala niya yun lahat. Hindi lang dahil desperado siya. Sa mga panahon ng tayo lahat ay nagkasala, nagkulang sa Panginoon. Ang kabaitan ng Diyos ang nagdudulot sa atin sa pagsisisi mula sa kasalanan at pagtalikod nito. Sabi sa Romans 2:4, "O, hinamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin, at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? It is your kindness, O Lord, that brings me to repentance." Yan ang Panginoon natin. Yan ang Ama natin sa langit. Don't you see?
how wonderfully kind, tolerant, and patient God is with you? Does this mean nothing to you? Can't you see that His kindness is intended to turn you from sin? Alam niyo mga tatay, yung inyong kindness will be remembered and that will be sealed in your children's heart. Babalik-balikan yan ng mga bata ang inyong kabaitan at kabutihan. Alam nyo, lalong-lalo na sa panahon ng kahirapan at pagsubok. Naranasan natin yan nung mga panahon tayo'y mga kabataan pa. Di ba? Ganon din sa inyong mga ama, sa inyong mga tatay at magiging tatay. Alam ko, in some ways, you have failed. May mga bagay, mga panahon, na nagbigay din po kayo ng sakit sa ating Ama sa langit. Tandaanin po ninyo yung kabaitan ng inyong Ama sa langit. Lumapit kayo sa Kanya. Yun nga, bumalik na ang anak. But while he was still a long way off, sinasabi, his father saw him and was filled with compassion for him. Anong ginawa ng tatay? Tumakbo siya sa kanyang anak. He threw his arms around him and kissed him. Di kaya yung tatay araw-araw nag-aabang sa kanyang anak? Di kaya gabi-gabi nandoon siya nag-aabang? Aabot na hanggang 12:00 ng gabi. Alam ko may mga nanay ganun din eh. Hindi pa nakauwi yung anak, nandun na lang sa sofa hanggang sa nakaidlip, 12:00, 1:00, 2:00 ng umaga. Hindi pa yan ramdam ng mga anak. Antayin lang natin pag sila'y magiging nanay or tatay. Diyan sila makasabi, I relate. So yun ang ginawa ng tatay. Di kaya gabi-gabi, araw-araw nandun, kailan kaya babalik yung anak ko? Kailan kaya siya matauhan? Alam ko mga tatay, kung yung isang anak ay nagkakasala at nasasaktan po kayo, maliit man yung mga bata o malalaki, pero take note po mga tatay, a father will always be a father. Ang isang tatay ay isang tatay. Andyan na ang inyong father who will always be a father na nagpapakita ng compassion, ng pagmamahal. Di ba? Nagdadasal din po kayo at hinihiling ninyo sa Panginoon na sana'y Panginoon, bumalik na yung anak ko. You pray, you plead that your kids will return to God one day. Doon na-experience ulit ng anak kung ano ang tatay niya, kung paano niya nakilala ang tatay niya, yung kanyang ama. Na-experience niya yung kabutihan, yung pagmamahal. Hindi niya akalain na hanggang doon ma-experience niya. Sabi nga sa Psalm 103, verse 13, kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Ganon po yung ama natin sa langit. So anong ginawa ng tatay? The father ran towards his son, he threw his arms around him and kissed him. Alam niyo sa panahon noon, sabi ng mga commentaries, hindi yun kultura nila na yung tatay ang lalapit sa anak, lalong-lalo na pag nabigyan siya ng inheritance at naubos, winaldas. That was a shame, nakakahiya. Kahihiyan po yun. Pwedeng batuhin yung anak. Pwedeng batuhin yung anak. Pero anong ginawa ng tatay? Lumapit po yung ama. He reversed the culture
The father took the initiative. Kusang lumapit yung ama. Anong nagkaroon? Nagkaroon ng acceptance, nagkaroon ng reunion, nagkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng forgiveness. Doon mo makikita yung unconditional love, yung pagmamahal ng ama. Hindi lang emotional bond ang meron doon, pati physical bond between yung ama at yung anak. Nung he hugged him, when he threw his arms around him, nagkaroon po ng physical bond, yung father and son. Alam nyo, mga ama, mga tatay, siguro iba-iba po yung ating upbringing. Iba-iba yung upbringing ninyo. Yung ama ninyo, dati siguro naghahag or nagtatap sa shoulder, dala-dala. Yung iba naman hindi yun nakaka-experience. Pero wag natin balikan yun. Yung pwede yun ngayon. Kahit a tap on the shoulder sa mga anak nyo, physical bond, kailangan nila yun. Kahit na nga adult yung mga anak, they need a tap on the shoulder. Ganon din naman mga anak. Pwede nyong itap yung tatay nyo. Tay, okay lang? Kaya lang, tay? Yung iba, buti nakita kita, hindi lang kasi tatay, yung nanay nagiging tatay din. Nay, tay, okay? Or inatay, si ina at si tatay. Lalong-lalo na pag wala yung tatay, physically absent, the mother becomes the father also. Pwedeng gawin yun. You know, ito yung father, malayo pa nakita niya yung kanyang anak. Pero our Father in heaven, alalahanin natin at mga father, your heavenly Father comes to you in a very personal way. Nakikita ka niya from afar. Kitang-kita kayo from afar. Alam niya yung pangangailangan mo. Alam niya yung mga hinaharap mong challenges sa buhay. Alam niya ang struggles mo. Alam niya yung bawat detalye ng ginagawa mong sakripisyo para sa mga anak. Alam niya kung anong season ka ngayon meron. Alam niya yun, lahat alam niya. From afar, yes, kitang-kita niya kasi personal God din siya. He is your personal Father. At yung times na parang feeling mo, na parang gusto mo nang mag-give up, hinahawakan niya yung iyong kamay. He is holding your hands. Gusto kong basahin sa inyo, Ephesians 3:14-19. Ito yung prayer ko, katulad ng prayer ni Paul. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, fathers, being rooted and established in love, may have power together with the Lord's holy people to grasp kung gaano kalawak, kung gaano kahaba, kung gaano kataas, at kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Panginoong Jesus para sa iyo. And to know this love, etong klaseng pagmamahal, surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Fathers, hold on to your calling. Mga tatay at magiging tatay, panghawakan at magpatuloy kayo sa inyong gawain. Magpatuloy. Sabi ng anak sa kanyang papa, Father, I have sinned against heaven and against you. Hindi na nga ako worthy to be called your son, sabi niya sa ama. Pero sabi niya, tinawag niya yung kanyang servants, binigyan siya ng robe, linagyan pa siya ng singsing, ng sandals. Sabi ng tatay, dalhin ninyo yung mga matatabang baka, ihawin natin, gawa tayo ng celebration,
Kasi yung anak ko na namatay is now alive. Yung anak ko na winaldas niya lahat ng pera at kayamanan na binigay ko, bumalik. Kaya they began to celebrate. There's no place like home. Bumalik yung anak. Di ba mga bata? There's no place like home. Babalik-balik yan. Maghanap kung anong meron sa bahay, kahit anong oras na. Kasi nga, enjoy sa bahay. Bahay home no place like home. Siyempre, yung parents, masaya din pag nandyan yung mga anak. Kaya magpakain si nani, magpapakain yan si mami, magpapakain si daddy, order agad. Grab, Panda, anong favorite mo na? Okay, eto, order natin. Parang araw-araw fiesta. Kasi nga, masaya, di ba? Masaya. It was a joy to be back home. No place like home. Mga tatay, may mga panahon po na parang mabigat, no? Panahon na para bang, saan pa ba ako pupunta? Sa struggles, sa challenges na meron kayong hinaharap. Wala pong substitute sa presensya ng inyong Ama sa langit. Yan yung best home ng mga tatay. There's no place like home sa Ama ninyo sa langit. Sabi nga ni David in Psalm 27, verse 4, "One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life." Ang sarap, ano? Babalik-balikan natin yung ating bahay sa ating Ama sa langit. Walang substitute. Walang substitute. Ngayon, nung umuwi na yung anak, nandun na yung kanyang kuya. Andun si kuya, galing siya sa farm. Okay? Nung dumating siya, nakarinig siya ng music, may mga sayawan, andun yung mga servants, at tinanong niya, anong meron? Bakit ang ingay? Ba't ang daming pagkain? Anong fiesta tayo meron? Okay? So, nag-ano yung kuya, nagalit. Ayaw niyang pumasok. Yung tatay ulit, ang nag-reach out. Ang tatay ulit nag-reach out sa kanyang kuya and pleaded, halika, pasok. Ayaw Tigas ulo din ni kuya. Wala namang ganun dito na kuya, no? Sabi ng kuya, Tay, all these years, I served you. Lahat ng sinasabi ninyo, sinusunod ko. Ngunit di mo nga ako binibigyan ng kahit maliit na kambing para i-celebrate ko sa aking mga kasama. Pero itong anak niyong isa, di ba meron tayo, yung anak mo, Tay, yan, yung bunsong anak na yan, kinuha yung kanyang pera, yung kayamanan mo nga yun, Tay Winaldas niya kung saan-saan pa, ano-ano pang ginawa niya. Sabi ng ama sa kanya, alam mo anak, you are always with me. Lahat ng meron ako, sa'yo rin. Kailangan lang natin mag-celebrate kasi nga yung kapatid mo ay, he was lost and is found. Hindi niya masink sa kanyang isipan na nandoon lang pala yung tatay niya. Every day, every minute, nandoon lang pala. Kasama niya lang pala yung tatay niya. Hindi siya iniwan ng kanyang tatay. He provided for him everything that he needed.
Kaso lang, etong anak, si kuya, he was just overwhelmed of himself. Sarili niya lang, parating tinitignan niya, I, me, myself. Nawala siya ng track sa kanyang tatay, sa presensya ng tatay. He lost that track of his father's presence. Alam niyo mga anak, mga bata, mga kabataan, may feeling ba din kayo na minsan, ba't wala si tatay? Asan si tatay? Or may feeling ba din kayo na andyan lang si tatay pero hindi ko naman feel na nandyan si tatay? Pero andyan lang po yung tatay nyo. Hindi nyo lang kasi minsan napapansin. Kasi nabisi lang po tayo sa ating gadgets, laro-laro, or sa ibang mga bagay. Pero alam nyo mga kabataan, kung feeling nyo yon, yung Ama ninyo sa langit is always present. Yung earthly fathers natin are not perfect. Wala po tayong perfect na tatay dito sa mundo. Pero yung Father natin na nasa langit, who is ever present, alam na alam niya yung struggle mo, mga kabataan, alam na alam niya yun. Okay? He knows you completely. To sa mga kabataan, He knows you completely. Everything about you from the inside out and totally loves you. Kasi ang Ama natin sa langit, meron siyang incredible heart. Pinakamabait sa lahat ng nakilala natin. He has an incredible heart. And God, our Father in heaven, alam niyo ba mga kabataan, He cares for your soul deeply. Importante yung soul ninyo sa Kanya. He cares for that. Kaya present parati yung Ama ninyo sa langit. Parati siyang available. And the absolute certainty that He will never leave you. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya lolokohin. Hindi Kanya i-scam. Hindi niya i-hack yung iyong FB. Hindi Kanya i-betray. He is completely trustworthy and utterly faithful. Ito mga kabataan, He is the Father that you longed for. Siya lang yung inyong Ama sa langit. Mga tatay, para sa inyo, may mga panahon na feeling nyo, kayo na lang mag-isa sa journey na to. Para kayong walang kasama. Lalo na kung may mga problema na mabigat, na parang, ako na lang? Ako na lang ba? Alalahanin po ninyo, andyan yung Ama ninyo sa langit. Abba Father, who reaches out to you at gusto niya magkaroon kayo ng deep relationship sa Kanya. Gusto Kanyang tulungan in ways na walang ibang pwedeng tumulong sa inyo. Ako po ay lumaki sa isang pastor's home. Hindi po ako lumaki sa farm, Your Honor. At hindi ko rin po nakakalimutan, Your Honor. Alalang-alala ko po. Alalang-alala ko po yung aking ama. About 5 or 6 years old, yung tatay ko po nag-share sa akin ng gospel. My father was sent out to the world to share the gospel. Pastor po siya. And I remember clearly, naalala ko po na sinusuklay niya yung buhok ko. Gamit yung kanyang suklay. Alam niyo yung suklay na maliliit masyado yung Tapos hawakan niya yung ko dito, may bangs pa pa ganun. So, yung suklay, after maligo, sinusuklayan niya yung aking buhok. In one of his trips, humingi ako sa kanya ng walking doll. At dinalhan niya ako ng walking doll. So kung ganito ako kalaki noon, ganito din yung walking doll. Feeling yaman, ano?
Pero binigay yun sa kanya para ibigay po sa akin. Kasi yun ang hiniling ko. Hanggang ngayon kasi naalala ko yun eh. 5 or 6 years old ako noon. So hindi ko talaga yun nakakalimutan. One of the best memory of my father. Present siya sa mga PTA meetings namin. Sa PTA meetings ko, naging presidente din siya sa PTA kasi masyadong ano yung tatay ko. He was proud of my accomplishments. Masaya siya pag may honor ako. Masaya siya pag meron akong nararating kahit hindi pa ako ganun ka first honor, pwede na rin second honor, masaya na siya doon. Meron din siyang dream para sa akin. Bilang pastor po, yung tatay ko, marami din siyang inaalagaan na mga sheep, yung simbahan. To the point na ma-sacrifice yung time niya sa amin, binibigay niya yung time sa church. Yun yung tatay ko. Kung gaano man siya ka-proud sa accomplishments ko, ganun din po, he was strict, napaka-stricto, frank, gagamit siya ng belt para paluin ako. Kami na mga kapatid ko, naranasan namin yan. Dahil nga matigas yung ulo, ayaw sumunod sa kanya, sisigawan niya ako, lalong-lalo na pag nagagalit. Ganon yung tatay ko, atapang yun. Atapang atao. Nagkaroon po yun ng konting kurot sa aking puso. Di ba, kabataan, habang kayo lumalaki, pag sinasabi ng tatay o nanay, wag, no, 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 you rebel. Masakit. Di ba? Gusto natin yung sarili natin kasi feeling natin, alam na natin lahat eh. Feeling nyo, alam nyo na yung lahat. So nagkaroon po yun ng konting kurot sa puso ko kahit nang lumaki ako. Dahil nga napaka-stricto ng aking tatay. In 1982, namatay yung aking father, but I was on his deathbed. Nandoon ako, katabi. Ako yung gising at nung huling huminga yung father ko. Akala ko yung ama ko sa langit parang ganun, stricto, nagagalit, na-accuse. Hindi. Dala-dala ko yun eh. Until one day, merong nagturo sa akin na tumingin ka sa ama mo sa langit kung gaano kanya kamahal and how he would accept you as you are. He will not accuse you. Hindi po perfect yung father ko. Pero confident ako na mahal niya ako. But I had to look up to my Heavenly Father, perfect Father, who loved me unconditionally. My Father in heaven who is gentle and kind, opposite po siya sa earthly father ko. Very opposite sa earthly father ko. God has given us earthly fathers. Hindi po sila perfect. Mga ama, alam ko, hindi po kayo perfect. Pero yung inyong pagmamahal that is shown through your sacrifices, kindness, forgiveness, and acceptance, you are a father. You will always be a father. Continue with your calling. And we have a Father in heaven, our Abba Father, perfect in all of His ways. Perfect. Walang stain. And we can look up to our Father who is perfect, who loves us unconditionally and accepts us just as we are. Yan yung Jeremiah 31:3. The Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Mga kabataan, you may not have felt the kind of love and expect from your earthly father. No.
children, that you have a Heavenly Father who is abundant in love, that will start from there. Dapat dyan yung identity mo manggaling. Dyan magsisimula. Dyan yung hugot mo. Mga anak, mga kabataan, dyan po, hugot kayo dyan. And minsan feeling nyo that your earthly father has abandoned you. You have a Heavenly Father na hindi kanya iiwan. Hindi kanya iiwan. Sa inyo din mga tatay, if you felt that your earthly father has not given you yung mga expectations mo, meron po kayo Ama sa langit who will accept you, who is accepting you, who is loving you unconditionally. Kaya it's so important for us to know that we need to disciple yung ating family. Sabi nga, go and make disciple, or as you go, make disciple. Diyan mismo sa loob ng tahanan natin, yung mga ama, pwede nyo po i-pass on ang inyong faith sa inyong mga anak. Pwede nyong ibigay, ito yung paniwala ko. And one thing I like to thank God for is, yung tatay ko, siya yung una nag-share ng gospel sa akin. Kung hindi sa faith ng ama ko, hindi ko alam kung saan kami ngayon. And sabi ko nga sa mga kapatid ko, pasalamat tayo. Pinasa ng tatay natin yung kanyang paniniwala sa Panginoon. Ipasa natin sa ating mga anak at ipapasa pa natin sa mga anak ng anak natin, sa anak ng anak, sa kaapuhan, to the next generation and to the next generation, to make disciples of all nations, to teach, turuan as we go. As we go. Mga tatay, we celebrate you today. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Pastor Mel. Happy Father's Day, Pastor Dante, Pastor Ryan, Brother Leo, sila Ong, sila Brother Jeff, si Brother, yung tabi dyan di Brother Jeff, si Brother June, si Mr. Mendoza, yung anak niya, son-in-law, si Tatay Ray, kay yung pinakatatay dito sa simbahan, kay sa magiging tatay. Malayo pa yung iba na magiging tatay, ha? We celebrate you today. Ito po para sa inyo. You are not failing. You are not failing. You are learning. Happy Father's Day.